Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-warning na mga kababayan si Senator Ping Lacson o possible reenacted budget for 2026. Kasi nga po, hindi magkasundo yung House at saka yung Senado. Kahapon, iniintay ng mga congressmen, member ng BICAM, yung mga senador hindi na dumating doon sa PICC. Talagang problematic itong Senado natin. Sabi nga natin mga kababayan, pag ganyan lagi ang ginagawa ng mga senador, una yung impeachment, laban kay Sara Duterte, in-archive. Ngayon, itong napaka-importanting budget, walang urgency yata sa ating mga senador. Ayan o, nandun na sila ngayon sa PICC. Umalis pa yung mga senador o. Habang ready na makipag-talastasan yung ating mga congressmen, headed by the BICAM House Appropriation Chairperson Micaela Swansing, nakaposisyon na sila. Ready to discuss, ready to talk. Umalis pa yung mga senador. Kapon hindi dumating, pinospo ni Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, pahirap itong Senado po. Yan 14 minutes ago, sabi sa report ng GMA, it is past 5 p.m. and the BICAM meeting has not yet started. Earlier, several senators left the room together with Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Yesterday, the Senate postponed the BICAM meeting to trace out issues on the DPWH budget. Hindi natin maintindihan kung anong gustong mangyari nito mga senador. Ayan yung live. Mga kababayan, wala pa rin. Walang nakaupo na mga senador. Mga kababayan, live siya. Live feed ng BICAM meeting. Yan umalis. Yan sabi ni Ping Lacson dito. The national government may operate on a reenacted budget next year as the Bicameral Conference Committee faces delays in deliberation on the proposed 6.7 trillion pesos national budget for 2026 due to issues affecting some agencies. Sabi po ni Ping Lacson. Lacson raised this possibility as members of the Bicameral Conference Committee from the Senate and the House of Representatives reached a deadlock triggered by disagreements on the allocations for the Department of Public Works and Highways for 2026. Malinaw po yung statement kahapon ni Swansing. Nandito niya kami para pag-usapan namin ng maayos. Yan Sa 11 na mga kinatawa na parte po ng BICAM sa parte ng Kongreso ay nandito na po sa PICC. Handa po kami na ituloy itong Bicameral Conference Committee proceedings. Yun po sana yung kagustuhan namin ngayon. Dahil meron po kasi tayong timeline na gusto pong sundin. Sana po, nakita nyo naman po, in-adjust po yung kalendaryo ng sesyon na dapat sa December 22 ay ma-ratify na sa parehong chamber, sa pareho pong kapulungan, yun pong ating BICAM report. Kaya yun po yung hinahabol natin. Kaya ito po sana yung kagustuhan natin na magpatuloy yung mga usapan patungkol po sa lahat ng mga items sa budget. Marami pa pong mga ahensya na tatalakayin. Kaya po bawat araw po talaga ay mahalaga para po matapos natin yung budget sa tamang oras. Kaya na nagpapahirap po ng pag-uusap yung mga senador. Nakita ninyo? Napakalinaw. Pahirap itong mga senador sa ating bansa. Sabi ni Swansing, kung may mga hindi niya pagkainintindihan, pag-usapan natin. Open tayo sa ganyan. Ayaw nga na gamitin na deadlock. Nagkaroon ng deadlock. Ayaw gumamit ng ganon. Si Swansing, solution-oriented niya kami. Yan ang mabuting public servant po. Pero itong mga senador po, pahirap sa bayan. Pagkatapos si Amy Marcos pa, mahilig mag-grandstanding. Nakita ninyo yung pag-uugali ng mga senador? Kaya sabi ko sa inyo, sa susunod na may proposal to amend the Constitution, tanggalin na po natin, i-abolish na natin po yung Senado. Mag-unicameral po na lang tayo. Unang-una, ang daming mga senador ngayon sangkot sa mga anomalya, sa flood control, di ba?
At nakikita naman ninyo po ang komposisyon ng Senado. Maraming nandyan po, wala man masyadong pakinabang mga artista at senador ni Digong. Imbes senador ng bayan, senador ng mga Duterte. You see? Yan umalis pa sila. Habang nakaupo na yung mga congressmen para pag-usapan kung ano yung mga objections nila. Yan Tumayo yung mga senador, tapos umalis. Hanggang ngayon, wala pang dumarating. Paubos na, mga kababayan, yung kanilang panahon. Sayang ang sweldo dito sa ating mga senador, mga kababayan. Ang kailangan natin na uri ng public official tulad ni Swansing. Ayun po, as you can see, ako po at 7 sa mga miyembro ng Bicameral Conferees ng Kongreso ay nandito na po sa PICC. Yung kagabihan, Actually mga po, kababayan. yun po talaga yung salita na gusto ko talaga sanang iwasan. I would not characterize this as a deadlock. Mismong si Senator Win Gatchalian na po yung nagsabi na ito po kasi ay may ongoing discussions lang. May mga bagay lang po sana na gusto nating isangguni sa DPWH kay Secretary Vince dahil kahapon man po nakita natin, pare-pareho po yung palagay ng Kongreso, ng Senado at ng DPWH. Lahat po kami we recognize that Doon pa lang sa sa presence ni Secretary Vince, nandun na si Secretary Vince. Gustong papagsalitain ng mga congressmen. Gusto pang ayaw pa ng ilang senador, lalo na po ni Amy Marcos. But anyway, nag-prevail pa rin yung kagustuhan ng mga congressmen. Nakapagsalita pa rin, mga kababayan, pero inonsulto ni Amy Marcos. Hindi man na niya yan engineer. Political aid lang anya yan. May ganon. Sinayang lang yung mga oras nila sa pagbabangayan, sa pag-grandstanding. Hindi man para ayusin yung budget ng ating bansa. Imagine kung reenacted budget ang mangyari. Napakaraming mga projects ang hindi na matutuloy pa ganyan. Di ba po? Pero issue itong ilang mga senador natin po. Ito yung dapat nakaupo sa Senado po. Itong uri ng mga public servant. there are overpriced Solution-oriented items po sila. as initially estimated by the DPWH. At lahat din po, meron din pong paninindigan na gusto natin natanggalin yung overpriced na bahagi na nakapaloob doon sa mga estimates ng mga Diba? proyekto. So, doon po gusto kong klaruhin. Malinaw po yun. Aligned po ang lahat na gusto nating tanggalin yung overpriced na parte noong mga estimates Wala mang problema sa mga congressmen? project sa DPWH. Ang problema sa Ngayon mga po, senador? Ang tanong kasi, what is the best way forward? What is the best way to go about this? Nandun po siguro tayo sa application. Binanggit po ni Secretary Vince kahapon na isa sa mga pinakamalalaking posibilidad ay maging unimplementable po yung project. Ibig sabihin po, imbis na pakipnabangan na po ng ating mga kababayan, ang mangyayari po, hindi po mai-implement yung project. So, siguro po, quinantify naman po natin kahapon, 9,900 projects affected Grabe. with a total amount of 406 billion pesos. And the estimate that I gave yesterday, if we assume that 25% of these projects will become unimplementable, that's already 101 billion pesos wasted. That would have Grabing been sayang po. implemented in the right way. So ano po yung impact nun? That would have implications in terms of multiplier effects po Magkakaroon po na epekto una sa ekonomiya. Kailangan po natin na infrastructure spending ngayon para po ma-accelerate po yung growth natin sa GDP. Pangalawa po, yung impact po sa trabaho. Nakita naman po natin anong nangyari nung tinigil yung mga proyekto, marami pong mga nawalan ng trabaho. At pangatlo po, yung impact sa mga komunidad. So, Parang walang paki yung ating mga senador sa ating bansa po, sa ating economy. Parang sabotay po ang ginagawa nila para hindi magtagumpay yung Marcos administration. May issue sila sa eleksyon. Di ba? Alatang alata mga kababayan ng galawan ng Senado. Pinapaliwanag po ni Swansing kung ano ang magiging impact nito sa economy, sa trabaho, sa community. Pag hindi na-approve ang budget, mga kababayan.
I wouldn't characterize it as a gridlock. We just want to figure out the best way forward. And we are actually coordinating with DPWH and SecVins to figure out how best to do this. Yan ang pagkakaiba ng pag-ugali ng Congress sa Senado. Ang Congress po, naghanap ng solusyon. Ang Senado po, naghanap ng komplikasyon, ng konsumisyon. Hindi na ay may solusyon, ay may konsumisyon. O, di ba? Mga kababayan? Wala pang mga senador na lumayas doon sa sa meeting room ng BICAM sa PICC. Maubos na yung oras nila. Dapat, sabi ni Swansing, maratifika ito by December 22. So 1 week na lang mga kababayan. December 60 na ngayon. Di ba po? Sinayang pa nila yung oras. At patuloy na sinasayang yung oras. Pagkatapos, pagdating ng kanilang BICAM meeting, grandstanding pa yung ilang mga senador. Sinasadya nila talaga. Ngayon, naitanong kanina kay Yussi Castro kung ano yung reaksyon ng Palasyo Malacanang. Pakinggan natin yung reaksyon ng Palasyo Malacanang. Yusek, kahapon po pinagpaliban ng Senado yung pag-BICAM sa 2026 budget dahil po sa issue with the DPWH, and hopefully nga ngayon matuloy na po, no? But the House contingent said they are optimistic na hindi pa rin po mauuwi sa reenacted budget. With all these budget concerns, how confident is Malacanang na hindi po mauuwi nga sa isang reenacted budget yung 2026? Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat nagawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami po madidelay na proyekto. Correct. Kapag nagkataon. Po kinausap ng Pangulo yung mga House and Senate leaders na to work together. Yung mga to make senador sure lang na naman walang ang may reenact. problema. Sa ngayon, wala pa po sa ating binibigay na anumang impormasyon patungkol. Yung mga congressmen willing Isang tanong mo na lang kay i-resolba ang Christian problema. Rosales, DZMM. Di ba? But anyway, in-announce na rin pala ng Palasyo Malacanang yung replacement sa namatay na si GPE Juan Ponce Enrile, mga kababayan, bilang Chief Legal Counsel, Presidential Legal Counsel. Yan po si Attorney Annalisa Logan, Chief Presidential Legal Advisor, kapalit ni Juan Ponce Enrile. Late Counsel Enrile. Opo, meron tayong i-announce. Mga bagong appointments po. Chief Legal Presidential Counsel, Attorney Ana Liza Logan. Senior Deputy Executive Secretary, Attorney Maria Luwalhati Alu, C. Dorotan Tioseco. Deputy Executive Secretary for General Administration, Attorney Daniel Marie Rieza Kulangin. Deputy Executive Secretary for Financial Affairs, Attorney Joseph Irvin A. Obenza. Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Attorney Jess Hermogenes Andres. Undersecretary for Economic Affairs, OES, Attorney Erwin Santa Ana. Assistant Secretary, OES, Attorney Alemar Mosquito. So yan po ang mga bagong appointments na sa atin ay ibinigay.